pagkain, paano mangyayari doon? Ano po? Kaya kumbaga po, at ito po nga, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, walang makapipigil. Kumbaga yun pong ibig sabihin ng gapos, walang makapipigil sa ating mga anak ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi ito po ay narinig natin. Kung sabi nga ni Ate Nida, kung wala tayong narinig, hindi din natin makikilala ang ating Panginoon. At dapat nga po talaga na hindi po natin mapigilan. Sabi nga dito ay bilang isang kawal ng Diyos ay mag-focus tayo doon sa pagiging kawal ng Diyos. Kasi 'di ba, bakit nga ba sa pagmamarites napakadetalyado ng ating pagbabahagi. Pero bakit pagsasalita ng Diyos parang nauumid ang ating mga dila? Ano po, kaya kumbaga po, ito yung mensahe na kailangang marinig natin para tayo lalong maging matapang sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos at makabilang sa isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yun lamang po at good morning po sa ating lahat. Tunay nga pong magandang umaga po sa ating lahat, higit po sa Panginoon. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Ano po, at talagang tunay na yung iba kasi naisip ko lang yung salitang gapos. Kumbaga may mga tao kasi na kahit ikaw ay may kaalaman na, nalalaman mo na yung kung ano man yung salita ng Diyos o yung karunungan meron tayo, ginagapos natin, ayaw nating, pinipigilan natin ang ating sarili na ito ay ibahagi. Dahil ay marahil, nagkakamiran po tayo ng alalahanin agam-agam sa ating sarili na baka yung gusto nating ibahagi sa kanila ay baka mali, baka hindi nila maunawaan. Katulad na nga po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung ikaw po'y magbubukas sa isang lugar. Ano po? Bakit nga ba ganun? Pag halimbawa pumunta ka sa isang lugar, sasabihin nila, kami po ay sarado de kandado katoliko. Ano po, yun ang lagi pong sinasabi nila. So samantalang, simula pa lang ng ating pagpapaliwanag sa kanila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sinasabi natin sa kanila, hindi po relihiyon ang ipinupunta po namin dito. Hindi po namin sinasabi na kayo po ay umalis po dyan sa relihiyon ng Katoliko, iglesia, kung ano pa mang meron kayo. Pinapaliwanag po natin na ang salita ng Diyos, ang relihiyon ay hindi yung relihiyon ang inilalapit namin sa inyo, kundi kung paano natin mas mailalapit pa ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi nilang sarado de kandado ay lagi ko po yung narinig sa mga ninuno, sa mga magulang, sa mga ano. Pero yung pong sarado de kandadong yan ay parang yung nakagapos, ano po. Pero yung pong salitang iyon ay para sa akin po, ay akin pong binuksan ang aking isipan. Yung sarado de kandadong yan, nakakuha po ako ng susi kung paano po mabubuksan ang aking kaisipan na mas mapalapit pa sa relasyon, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, kung minsan nga po dapat, yun nga pong salita natin ay atin pong iingatan. Kasi yan daw po ay makapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. Hindi ko lang maintindihan kung paano natin paliliwanag sa kanila na huwag po natin sasabihin lagi na tayo nakasarado di kandado. Dahil ay alam po natin lahat po ng kandado ay may katapat na susi po para po diyan. Ano po, na pwede po nating buksan. Dahil walang imposible sa ating Panginoon eh. Kaya naniniwala ako na yung sarado di kandadong yan sinasabi ay para pong gapos din yan. Ano po, hindi pwede nating igapos ang salita ng Diyos. Yan po ay kinakailangan po nating ibahagi sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng ating Panginoon at ang Espiritu po na ibinibigay sa atin. Unti-unti po iyan ay magagawaan po natin ng paraan upang yung gapos na yan na nakasusi, nakakandado ay pwede po nating buksan. Marami po tayong pwedeng gamitin upang maalis. Baka po kasi yung saradong kandadong iyan na gapos na yan may kalawang na po, makapal na po ang kalawang. So sa pamamagitan po ng ating Panginoon, yun po mabubuksan. Tiyaga lang po ang kailangan, pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. At marahil po, tama nga po sinasabi ni Pastora, tayo po ay magpasting. Magpasting po tayo. Baka nga po kulang pa din po nga tayo sa fasting. Pero po ako'y naniniwala na wala pong talagang kandado diyan na hindi pwedeng buksan. At yan po ay napatunayan ko po sa aking sarili. Huwag na lang po sa iba. Sa aking sarili po ay napatunayan ko po ang mga bagay na yan. Kaya sana po tayo pong mga kawal po ng ating Panginoon ay huwag po tayong susuko.
ano po, lalo po tayong, ang sabi nga daw po, ang sundalo daw po, habang nasusugatan ay lalong tumatapang. Ano po, kaya anuhan natin, kahit tayo sugatan na, talagang duguan na, sugatan na, ay talagang tayo kaawaan at kahabagan ng ating Panginoon. Sinusubukan tayo ng Panginoon kung hanggang saan ang tapang natin kung hanggang saan ang ating tiyaga. Kamamaya, 10 punta lang, 2 punta lang, nakita natin, purmero 10 ang ating binabagay na abay susunod din natin 5 hanggang sa ang mabuting balita po ng Panginoon ay hindi naman po naubos kasi yung pong may bahay pag minsan ngay nagtatago na rin yata nawawala bakit nga ba gano'n? Pero ewan ko po na talaga pong ang ating pong basta po para sa akin ang pananalig, pagtitiwala sa ating Panginoon ay wag po nating patatagin po natin sa ating sarili, wag po nating iwawala. Basta si Lord ang bahala sa atin dahil yan nga po yung palagi po sinasabi na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, lalo na sa gitna ng ating laban. Tayo po ipapapagtagumpayin ng ating Panginoon. Maraming salamat. Amen. Okay, amen. Puri ng Diyos. Napakaganda naman sinabi niya. Gusto ko yung sabi ni Sister Mercy na lahat ng kantado may katapat ng susi. Hindi ka tapat na susi. Kaya kailangan din, sabi ko, sugod, mga kapatid. Kaya lang, hindi pwedeng sugod ng sugod. Kailangan ay mayroong kahandaan. Di po ba? Mahirap yung sugod ng sugod. Madali kang mamamatay. Di ba? Kailangan may kahandaan. At ganoon din ang magsasaka daw nga. Yung bago ka magtanim, maraming ginagawa. Di ba? Nililinis muna yung bukid. Okay? May inaararo, sinusuyod, no? So, nililinis munang mabuti yung bukid. So, kailangan talaga, bago tayo humayo, bago tayo mag-share ng Word of God, ay merong kahandaan. No? Ihahanda yung ating sarili at ihahanda din yung ating pupuntahan. No? Kailangan maayos at maging matabang lupa sila para mataniman. Dahil kung yun ay napakadami pang damo at isasabog mo na agad yung binhi, di tsak na, di ba? Kailangan daw mo ni hawanin, ayusin, linisin, bago ngayon tamnan. Ang ganda rin, Ang ganda nung Okay po, maraming salamat Sister Mercy, Sister Nimpa, at meron pa pong gustong magdagdag. Ayan, Sister Mila, ayan. Hindi, kasi ko lang yung buhay niya si Mercy. Kasi nung una nga, sabi ko nga sa kanya, pwede ba tayong mag-Bible study sa inyo? Sabi niya, naku, ako naman nagbabasa rin ng Biblia, sabi nga gano'n. At ako may katungkulan din sa simbahan. At talagang yung panalangin talaga natin ay napakalaking impact sa tao. Na, siyempre, kahit paano hindi naman ako tumigil sa kanya na masira sa salita ng Diyos. At yung siguro, talaga pinili ng Panginoon, kaya lang talaga may takdang panahon. Gawin nung nangyari yung pandemic, ayun, doon nabuksan yung Nahuli. yung kandadong Doon nabuksan. Ang susi. Nakakuha na ng susi. Kaya puri ng Panginoon, talagang siyagangalaan. At nakakatuwa naman kasi nga nakikita ko talaga na ngayon aktibo siya sa gawain. Kumbaga, talagang hinawi ni Lord yung mga hadlang sa kanyang buhay, yung mga tinik, kumbaga, tinanggal talagang lahat. At nakakatuwa nga kasi pag tayo nga ay napunta sa pag tayo nagbabible study sa isang tao, talagang minsan lalo na't nakarinig na talaga siya ng salita ng Diyos. Kailangan prangkahin na rin natin na kasi sabi niya, bakit ganun? Parang pag nag-pray ako, hindi naman ako nadidinig ng Panginoon. Paano nga, marami pang hadlang. Yung mga